Sino nga ba ang aking kapwa? Mga kaibigan, mas magandang pagnilayan natin ito ng mabuti habang nakikinig tayo at binabasa ang ating mga pagbasa sa araw na ito, lalong-lalo na ang ating Ebanghelyo. Ngayon, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita, na maghatid sa inyo ng napakasimple at napakaikling pagninilay. Ayun ay araw ng Lunes. Nasa ikapitong araw na tayo sa buwan ng Oktubre, 2024. At ginugunita natin ngayon ang kafiestahan at pagkilala sa ating mahal na Birhen Maria sa kanyang titulo, Birhen ng Santo Rosario. Ang kafiestahan ito ay nagpapaalaala sa atin ng kahalagahan ng panalangin. Ika nga sabi ng simbahan, the family that prays together stays together. Sana gaya ng ating mahal na ina ay maging tapat tayo sa pagbigay natin ng ating pananalig sa Panginoon, pag-alay ng ating sarili, lalong-lalo na sa pag-alay ng panalangin sa bawat isa. Gaya ng sa simula ang sinabi ko, sino nga ba ang aking kapwa? Ang ating Ebanghelyo sa araw na ito ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 10, versikulo 25 hanggang 37. Dito isinalaysay na may isang dalubhasa o nag-aaral ng batas na nagtayo. Tumayo siya at tinanong si Jesus, "Guro, ano ang aking dapat gawin upang makapasok sa paghari ng Diyos?" Napakagandang tanong ito. Sino lang ba sa atin ang hindi gustong pumasok sa kaharian ng Diyos? 'Di ba? Lahat tayo ay umaasam nito. Kaya sinagot siya ni Jesus, "Ano ba ang nasusulat sa kautusan?" Sabi niya. Sabi na, mahalin mo ang Diyos ng buong buo, ng higit sa lahat. At pangalawa, mahalin mo ang iyong sarili gaya ng iyong pagmamahal sa iyong kapwa. Alam natin na itong scholar na ito ay napakatalino. Posible gusto niya lang bigyan ng confirmation, ng patotoo, na ang lahat ng kanyang iniisip ay tama. Kaya nang tinanong siya ni Jesus, sinagot naman ito ni Jesus, at sang-ayon naman siya. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, dahil ginagawa mo yan, pagpatuloy mo lang. At siguro posible nag-isip din siya kung sino ang kanyang kapwa. Kaya binigay ni Jesus ang isang pangyayari na sabi niya, may isang Samaritano, sabi niya, na sinaksak. No? May isang tao na sinaksak at may dumaan na pari, umiwas siya. Mayroong dumaan na isang Levita, umiwas. May isang tao na sinaksak at mayroong dumaan na isang Samaritano at inalagaan siya. Kaya nga sabi ni Jesus, sino yung kapwa, nagpapakita ng tunay na kapwa? Sabi niya yung nag-alaga, yung Samaritanong nag-alaga. Kaya sabi ni Jesus, sabi niya, ang tao na nagpapakita ng awa sa kanyang kapwa ay ang taong nagkakilala ng kanyang kapwa. Kaya sabi niya, gawin niyo ito. Gawin mo ito. Siguro para sa akin, mas magandang paglinayan din natin ito. Sino nga ba ang mga kinikilala natin na ating kapwa, na ating kaibigan? Yung mga tao lang bang kilala natin? Yung mga tao bang malapit sa ating pamilya? Yung mga malalayo, hindi na natin kilala sila, hindi na natin sila kapwa. Siguro ang mas magandang tingnan natin ng mabuti yung pagpapakita ng kabutihan. Sino ka man, ano man ang estado ng iyong buhay, kahit hindi man tayo magkamag-anak, ipakita natin na lahat ay ating kaibigan, ating kapwa. Amen? Nang may kababaang loob ng pagsasabuhay ng kabutihan ng Panginoon. Patnubayan nawa tayo ng ating Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, turuan mo kaming kilalanin namin ng buong katapatan ang aming kapwa, lalong-lalo na sa mga tao, sa mga naghihirap at mga nagdurusa. Amen.